Nagsimula sa isa, naubos ang 5, hanggang umabot ng 15. Pagdating ng 20, hindi na makatayo. Busog na busog, lubog na sa pagkaupo. Yan na nga ba sinasabi, hindi naman babae. Bakit maraming may hirap na mga Pilipino? Marami siyang pwede nating i-input. Pero simulan natin sa isa. Cheers pare. Pero bago yun, magbibigay lang muna ako ng signs. Hindi speaking in tongues. Signs na nahihirapan ka dahil sa kawalan o kakapusan ng pera. Okay. Yung last time kasi signs na marami talagang naghihirap ito. Signs na nahihirapan ka individually dahil kinakapos ka na o wala ka ng pera. Okay. So ito yung number 1 na nilista ko at nag-interview ako ng ibang mga tropa na madalas wala sigurong pera. Pwede mo bang pangalanan? Sino yan? So yung una, panay ka kamusta o dikit sa mga friend mong alam mong may pera. Okay. Yan. Okay. And then yung pangalawa, lalong dumadami at lalong tumatagal yung pagstay ng mga taong bato at taong gulong sa bahay nyo sa taas ng bubong nyo. Parang maganda yung taong bato ah. Taong bato, taong bubong sa taas ng bahay nyo sa bubong. Ano, linawin natin itong bato ha. Bato, literal. Bato. Stone rock, bato. Ano yun? Taga-etibak ako eh, kaya gusto ko linawin yung mga ganyang bagay. Hindi naman, ibang bato yun. Magaan yun pero mahal eh. Nakapangyarihan yan eh. Maraming nakukulong dyan sa bato na yan. So yun, yung pangatlo, awang-awa ka na sa sarili mo every time na chine-check mo yung wallet mo, yung bank account mo. Okay. Ilang beses mo nang nagagamit ilang beses mo nang nagagamit yung linyang ilista mo na lang muna. And isa pa, sinabi ng tropa, sinisimot mo na yung barya mo. Tapos, pang-limata to, either nagiging creative ka o nade-depress ka. Okay. Yan. Interesado ako dun sa nagsisimot ng barya. Signs na nahihirapan. Nahihirapan ka dahil sa kawalan ng kakapusan at kawalan ng pera. Okay. Then, nanunumbat ka na o nagbibilang ka na ng mga inambag mo binigay mo sa isang tao. Patay, wala akong ambag. Ang konteksto nito kapag nanghihiram ka, ganyan? More on pagka hinihinga ka ulit. Kaya nauubos pulutan eh. Okay. Nanggagaling yun doon, yung tao na tinanong ko is nanggagaling doon sa lagi siyang hinihingan. Eh, noong time na yun, wala na siya. So, ito na yung time na manunumbat na. Binabalik niya na. Babalik niya na. Binigyan na kita ng ganito Tapos binibilangan niya na. Okay. Ayan. Tapos, kahit wala kang kaaway, parang lagi kang merong kaaway na. Iba talaga init ng ulo pag wala kang Pre. Ayan. Tapos, nakukonsider mo nang magbenta ng aliw. I love you. Dalawa yung nagsabi sa akin yan. Aliw. Okay. Okay. Walang nakaisip pag-pray. Wala. Desperado na itong mga to. Desperado na to. Pero magbenta ng aliw. Magbenta ng aliw. Okay. Maraming kaparaanan yan. Okay. Huwag na nating laliman siguro yun. Okay. Panay ka positive thinking o manifest sa pagtaya ng loto. Ito yung panahon na maganda tumaya sa loto, mataas ang winning chance, no? Parang weekly may nananalo ng weekly may nananalo ng jackpot, no? And then aside sa hangin, naghahanap ka pa ng ibang libre. Pare, i-shot mo pare, i-shot mo. And then yung mga kausap mo, para iba sa kanila kilala ko eh. wala tunugan mo ba? Familiar yung mga ganung linya eh. Cheers pare. Parang makakasabay ko magkape dyan yung marami True. And ito pang isa is bigla kang naging taong bahay kahit weekdays o weekends o holiday. Okay. Wala naging taong bahay. Okay. And meron pa, last na to, lalo kang nananalig sa Diyos or naiinis sa Diyos. Okay. Yun yung signs na nahihirapan ka dahil kinakapos ka na o wala ka na. Or nagpe-pray ka kay God na makabenta ng aliw. Parang second step na yun Papunta na rin di ba?
Ang ganda. Ayan. So, yun yung signs na napagtanong ko sa iba at the same time, naisip ko lang din. So, babalik ko yung tanong, Paring Jay, bakit marami... Ang ganda ng data gathering. Ang ganda, di ba? Pakayaman sa datos. Pag kuha tayo ng mag-research pa tayo ng mga article o kaya talagang datos talaga. Masyadong formal na eh. So bakit maraming mahihirap na Pilipino? Anong tingin niyo doon? Bakit kaya? Marami siyang marami kang pwedeng tignang anggulo dyan kung bakit mahirap ang mga Pilipino. Siyempre, siguro kung titignan mo siya sa social media madalas, kalimitan parang ang nangyayari, usually kapag influencer yung nagsasalita, at nanggagaling, for instance, sa mga financial advisors, di ba? Mga kilala naman natin. And some of them are prominent in the churches that we know, di ba? Some of them are preachers, di ba? May mga preachers tayong kilala that are financial advisors, di ba? Magaling humawak ng pera and all. Usually, pag napag-uusapan bakit mahirap ang maraming Pilipino, ang madalas nilang binabanggit, they are coming from, kasi ang mga Pilipino hindi madiskarte sa pera. Kasi ganito, parang ang ending, kaya ka mahirap kasi pinili mo maging mahirap. Parang ganun ang assumption towards sa mga sinisisi mismo sa tama. Which parang doon yung direction ng statement, di ba? Parang papunta ka na doon sa, kasi kaya ka mahirap kasi gusto mo maging mahirap di ba? To some extent, especially for the people na, kalimitan maririnig mo naman yan sa mga privileged yung alam mong talagang may capability sila, Or nandun na. Di ba? Sometimes you hear that even with, sabi mo nga kanina, di ba? There is some sort of may kakaibang positivity din, may mga tao na nakakahanap sila ng kakaibang positivity kapag naghihirap sila. Hindi ko naman sinasabing masama per se, kaya lang ang may part lang doon na minsan yung positivity sumusobra to the point na hindi mo na ma-acknowledge kung ano yung nangyayari in reality, And sadly, nangyayari siya mostly sa mga faith communities na ang environment ng faith community mo maraming privileged na tao. Ganun na nangyayari. So, ang assumption madalas parang ang blame na sa mga tao. Mahirap ka kasi ganyan ka, mahirap ka kasi tamad ka, mahirap ka kasi ganito. Excuse me lang pare While to some, it's true. Pero hindi rin siya palaging totoo. Unang-una, kailangan mo siyang tignan, not just on a personal level, but you have to look at it. Number one, kunyari, anong role ng governance, ng gobyerno natin? Bakit maraming Pilipino pa rin ang mahirap sa ngayon? Very timely yan, kasi mag-election na naman tayo. Itong year na to, magpa-file na naman ang candidacy, mag-midterm elections tayo susunod na taon, diba? So pag-uusapan na naman natin yan. Lagi ka na namang makakarinig ng para sa pagbabago, para ako sa mahirap and all. Pero, di ba, wala naman nagbabago talaga. Kung titingnan mo kung ano yung role ng gobyerno natin, kung susumatotalin mo kung magkano yung nakokorrupt taon-taon, parang lumalabas sa pag-aaral namin before, parang pumapalo ng kung hindi ako nagkakamali, ang estimation nasa 1 billion nang nananakaw sa kada taon. Number 1. Saan naabutin ng 1 billion mo? Sa taas ng bilihin ngayon, 'di ba? Sa dami ng nangyayari sa bansa natin, health crisis, economic crisis and all. Sabayan pa ng maritime issue natin with international affairs with China, 'di ba? Tapos yung basic needs ng mga tao sa komunidad, hindi mo siya natutugunan. Diba? At kung mapapansin mo, for example, political issue, kunyari, bakit ang mga tao ang dali-daling papirmahin para sa Chacha? It's not because they fully understand what Chacha is. May pangako ka kasing ayuda. Ito some extent, ang tingin nga nila doon kaya ka pumirma kasi may ayuda. It's not really about the Chacha.
So, yung politika natin na dapat nag-a-address din sa issue ng kahirapan, mga policies natin from the barangay level, pataas ng national level, hindi natutugunan talaga kung ano yung needs, no? Minsan parang may isip mo pa na parang mas concern pa or mas priority pa yung gagamiting pera sa susunod na election kesa talagang tugunan yung mga nangyayari, no? Siyempre, hindi lang naman sa gobyerno yan. Malaki din yung role na ginagampanan ng kultura natin as Filipinos, no? Tala. Sige. Pasingit lang ako kasi pupunta ka sa kultura eh. So doon yung point mo na una is yung sa political side na more on kaya maraming mahirap na Pilipino dahil sa corruption at ilang dekada na yan plus ang dumadami lang din naman talaga is yung lalong may magbabago. Hindi natin pa sabing walang nagbabago, may nagbabago pero mas dumadami mahirap. Agree ako doon. At kasi ang pwedeng sumalungat dito is yung hindi, nasa diskarte lang naman talaga ng mga Pilipino yan. Maririnig mo yan. Maririnig mo yan. At maraming nagpupush noon na parang wag mo nang which is sa mga madalas mag-hype ng mga ganong mentality. Maririnig mo yun, huwag umasa sa gobyerno, dumiskarte ka, huwag umasa sa ganito kasi ikaw lang din naman yung magtutulong sa'yo, laging gano'n. Pero nakakalimutan nila yung reality na merong factor yung government dito at hindi lang malaking factor. Sige, bigyan natin ng example.